Magandang umaga mga kalatero. Ito nga pala yung ating isang project sa ating trabaho. Halika't panoorin nyo paano natin gawain ang ganitong sasakyan. So yan, sa simula ikakakunin muna natin yung mga tama ng sasakyan. So make sure natin na laging nakalock ang pinto para hindi aalog-alog pagka pinupukpok na natin. Shout out nga pala sa mga katrabaho ko, si Kuya JP at si Paring Raven. Sa simula, sasandirin muna natin yung pinakatama. Palalabasin natin yung pinakabakal para pag ginamitan natin ng stato, mabilis natin mahihila yung tama ng sasakyan. So ang gamit nga pala natin liha dyan ay number 80 para tanggal agad yung dating kulay ng sasakyan at na mailabas natin ng mabilis yung yero or yung mismong bakal ng sasakyan. So yan, check lang, hanapin yung mga tama, sandirin uli natin para mas mabilis natin maayos yung bangga ng sasakyan. So yan, alisan natin ang alikabok, check saan pa yung mga tama, ano pa yung mga dapat gawin. So set up na natin yung stato para magamit natin, mahila na natin yung lubog, mga part. So dito nga pala isineset up ko na yung stato, yung mga martilyo na gagamitin natin sa pag-repair ng sasakyan na ito. So may nakita pa ako dyan na tama, so ginamit ko na yun para ikabit yung ating stato. So yan, set lang natin para mahila na natin yung mga lubog para maayos natin na maayos yung sasakyan. So dito, hinahanap na natin yung mga lubog na part. So para mahila natin paangat, yan, hinihila muna natin lahat ng lubog na part. So para mamaya is konti na lang ang ayusin natin, nalalagyan ng pate o masilya. So dyan habang hinihila natin, pupukpukan din natin yung mga sumobrang tawag dito, yung sumobra na nakalutang. So kailangan natin pukpukin para pumata. So yan. So yung katachi ng sasakyan na to is medyo mahirap. Yung pinaka-design ng kanyang pagkapinto is ibang klase yung design. So medyo mindoksay siya. So yan, medyo nagalaw yung yero. So yan, yung mga nakalutang pupukpuin natin. Siyempre, pag nabangga ang sasakyan, milulubog, merong aangat. So, kailangan i-check natin yan mabuti. Gamitin niya yung stato, tas martilyo. Check, silip, pukpuk dito. Yan. So dito guys, sinasalat ko mabuti yung mga nakaalsa na part ng pinto na dapat natin pukpukin, palubugin kasi pag minasilya natin yan mamaya lulutang yan. So hindi natin maiayos na maayos yung tama ng sasakyan. So kailangan natin talaga siyang pukpukin, kapain mabuti kung may naalubog o may masyadong naalutang. Lagi nyo lang tatandaan na kapag mag-repair kayo ng sasakyan, i-check nyo mabuti, sasalatin nyo mabuti yung lubog para hindi buko-buko. Lagi nyo tatandaan na sa ganitong uri ng trabaho ay importante yung pasensya. Kasi pagka nainip ka, talo ka. So ayan, ginamit na natin yung sander, para belt sander nga pala ang tawag dyan. Yun yung ginagamit natin para matanggal yung mga tama ng stato or parang let's say nung tama ng welding. So ayan, gagamitan ulit natin ng sander. Tatanggalin natin yung ibang tama ng pintura para pag nilagyan natin ng masilya or ng pate is kakapit talaga siya ng maayos.
Sa mga magtatanong nga pala kung anong sasakyan ito, X-Trail po, X-Trail. So yan, gamit po natin dyan po yung double action na sander. So yung liha po na gamit natin is number 80. So yan, habang ginagamit natin yung double action na sander is check natin yung mga nakaalsa pa na tama ng bangga ng sasakyan. So, pag minakita tayo nung kailangan pupukpukin natin siya para lumubog. So, yan, halos patapos na yung pagtanggal natin ng pinakapintura ng sasakyan. So, next step natin dyan is lalagyan na natin yan ng masilya or ng pate. So, yan, nakakita pa ako dito ng mga nakalsa. So, pupukpukin lang ko natin yan para lumubog, pumantay. So, kapa-kapa lang, pukpok. Pag okay na ang lahat, check na natin lahat. Masilya na natin yan, pamaya-maya. So, dito nga palang guys, yung part na to is nilalagay ko ng tape yung mga posibleng tamaan ng paglilihan natin mamaya. So, prevention yan para hindi natin magasgasan yung ibang part na hindi naman dapat tamaan. So, yan, lagyan lang natin ng tape para for safety, para hindi masyadong dumami yung tama ng sasakyan. So, dito, dino-double check ko pa rin yung mga nakalutang kasi magiging problema yan mamaya pagka nilagyan na natin siya ng masilya or ng pate. Pag mayroon pang mga nakalutang, so pupukpuin na naman natin siya mamaya. So may posibilidad na mag-crack yung pating nilagay natin. So as much as possible, kailangan bago natin patihan or lagyan ng masilya, kailangan alubog na lahat yung nakalutang. So make sure din na lahat ng lalagyan ng pate is nailiha natin kasi hindi kakapit yung masilya or yung pate pagka hindi natin naliha yan. So yan, double action ginagamit natin dyan. Chine-check natin mabuti para kapit na kapit yung masilya or yung pati na ilalagay natin mamaya. So ito yung part na chine-check ko mabuti, yung part na nakakapit dyan sa may pinto, kung tama lang distansya o pagitan ng mga paglalagyan ng pyesa dahil posible itong maiba gawa ng pag-aabangga. So double check lang natin. So yan, pupuk dito, pupuk doon, check lang natin mabuti talaga. So sabi nga, pahabaan ng napasensya sa ganitong trabaho. So ito, nagmi-mix up tayo ng masilya or ng pate at lalagyan na natin yung ating nabanking na pinto or yung naayos na natin yung mga tama ng pinto. So yan, halo-halo lang. So gamit natin yan is 60, nilagyan natin ng 120 tsaka ng konting 180. So yan, lagay-lagay lang tayo dyan. So, ang paglalagay ng pate, kailangan iaayon mo dun sa design ng pinto or nung part na sasakyan na ginagawa mo. Hindi yung pwede yung lagay ka lang ng lagay. Iaayon mo yung paglalagay mo ng masilya or ng pate kung paano ang design ng pinto ng sasakyan or ng part ng sasakyan para maging maganda ang pagkaalagay mo nito. Pasensya na nga pala kayo sa pagsasalita ko kasi on the spot kasi itong voice over na ginagawa ko.
So yan, ayusin natin mabuti pati para mamaya paglilihan natin maging maayos at para hindi tayo masyadong magtatagal sa pag-repair ng sasakyan. So ayan guys, tuyo na yung masilyang inilagay natin. So kailangan natin yung sander rin para pumantay. Yan. Pag nagmamasilya nga pala kayo, pag sinasander nyo na, kailangan dulot-dulo para pantay ang hagod. Pantay, hindi buko-buko. Sabi nga ng Kuyang JP, dulot-dulo. So yan. So dito hinuhulma ko muna yung design sa babang part ng pinto. So doon ko talaga sinisimulan. So yan gaya na nabi ko, meron mga lumulutang pa rin pag nalagyan ng masilya. So kailangan pagukuin mo talaga. So sa paggawa ng mga pangga na sasakyan sa ganitong trabaho, kailangan doble ingat din kasi may mga pagkakataon na aksidente, nahihinwa ng sander, natatalsi ka ng mata. So doble ingatan talaga. So dito minamanual ko nila ipagliliha nung masilya kasi mas mabuti yun para makapako mabuti yung mga nakalubog tsaka yung mga nakalsa na part. So yan, pupukin natin yung mga nakalsa at mamaya pag may nakita tayong alubog ay pamasilyahan pa uli natin. So ayan, tapos na. Ayan, napinturan na ni paring Raven. Yan, tine-check nila mabuti. So yan, pinapakintab na siya dito. Yan yung Vietnamese na siyo. Yan, yan yung tapos na siya. Yung tama niya noong una. Tapos ito yung pagkatapos. So yun lang, maraming salamat.